sabi ko nga, tayo kasi pinili natin na kumampi sa tama. Walang perpektong gobyerno, walang perpektong leader ng bansa. Lahat laging may pagkukulang. Kahit saan namang bansa kahit saan namang lugar sa mundo, yung mga leader nila, di ba, laging may kulang. Ganon din ang Pangulo, hindi siya perpekto. Tama. Pero mga kababayan ko, ang pagpili lagi kung saan papanig, doon sa tama at katotohanan. Na tayo lahat na nandito, naniniwala tayo na nasa panig ni Pangulong Bongbong Marcos ang katotohanan. Ngayon, etong mga kalaban ng gobyerno, kung sino-sino na lang ang ina-associate kay Pangulo, maging yung boss ni Nyulo, na si Uncle Martin, para madumihan ng Pangulo, sinasama. Babatoy na ng babatoy ng putik. Sinasama nila. Ang Pangulo anong pakialam niya dyan sa pinsan niya? Yung kapatid niya nga nagwawala kahit na alam mo yung mga banat alanganin na. Biruin mo, kita mo, sabi niya, naggagawa ng mga video na nag-explain sa plenaryo. Yung pala fake news yun. Binawi, no? Binawi. Yun daw, Sinungaling. mga no election daw, no L daw sa 2028. Sabi ni Pangulo, putang ina, pagod na nga ako Kung matinulang si Sara Duterte, baka binigay ko na sa kanya Kaya lang, sabi niya, paano natin ibibigay kay Sara? Kita mo, pagko-computer nga, hindi marunong. Paghawak pa kaya sa bansa. Di ba? Ang alam lang kasi ni Sarah, ipalo lang sa mukha yung laptop. Ganito, so lahat naman tayo, panigurado, handa na mamatay para sa tama at para sa bayan, di ba? So, talunan na natin yung may papatayin. Balikan ngayon natin si Marcoleta. Yan. Balikan Sige. natin. So, Hindi, balikan natin siguro. Ang balikan natin, itong katarantaduhan na naman ng Mayorya, itong kahapon, yung nag-walkout nga, di ba? Pwede, sunod-sunod. Sunod-sunod rin na Marcoleta. natin. Lahat na kayo, pusang ina nyo. Sige. Hindi, pero alam nyo, sa totoo lang, nakakalungkot kasi itong mga bagong mayorya, pinipilit nila na ang may kasalanan daw kaya nagkagulo-gulo, yung Senado, yung mga minority na dating mayorya. Kasi daw, tinutulugan daw nila yung mga totoong issue at saka yung totoong mastermind daw ng nakawan sa gobyerno. Maalala ko, may report ang Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ng pagiging chairman ni Ping Lacson. Putang ina, ayaw niyong pumirmang mga hayop kayo. Paano malalaman ng tao ang totoo? Ngayon, sinisisi niyo sila. Kung bakit dyan daw nag-umpisa dahil pinagtatakpan, mga tanga. Yan na nga dinidemanda na nga si Martin Romualdez na tinuturong mastermind. Dinibindemanda na si Jinggoy Estrada kanina. Si Escudero, si Villanueva, at si Marcoleta. Ano pang gusto ninyo? Kasi parang yung mga nabanggit mo, Boss Mike, nandun sa kampo ni Alan Peter Cayetano. Doon ka na nga magtataka, basta kakampi ni Sara, puro magnanakaw lahat Di ba kayo nagtataka? Kahanap sila ng big fish, ayan na, di ba? Alam mo, ito hamunin natin yung mga DDS. Total naman, gusto nyo ng fees and accountability, mag-rally kayo ulit sa Luneta. Eto nga Sabihin nyo ulit, peace and accountability. Doon kayo sumigaw ulit nun. Eto na lang. Diba? Eto na lang. Pakinggan nyo. Napakadaling unawain. Putang ina mo, digong. Nangako ka, lilinisin mo ang korupsyon. Putang ina mo. Pero, may napakulong ka ba kahit isa? Putang ina mo. Wala. Ikaw, Sara. Dapat ikaw maunang makulong Pero nauna pa, si Jinggoy Estrada. Na makukulong na bukas. Nakulong na sino to? Si Ramon Revilla. May naipakulong. Si Digong, may napakulong ba? At putang ina nyo, mga DDS kayo, tandaan nyo to sasabihin ko. Galit na galit kayo sa adik. Pero kay Digong, na drug lord ng mga drug lord, ayaw nyo, kakampi nyo, ayaw nyo batikusin. Yung mga kaibigan, Michael Yang, yung mga kaibigang sila Peter Lim, nasaan sila? Galit lang kayo sa adik, sa pusher, hindi. Sa drug lord, hindi. Putang ina nyo! Kayo mga DDS kayo, makuha ka ng inang nyo. Puta. Kapag sinabing DDS ngayon, pusang ina, sakit. Sakit. Epidemya.
dapat iwalay na ang Pilipino at DDS. Kapag Pilipino, ang DDS, yan ang mga sakit ng lipunan. Pusang ina nyo, Koy. Mike, alam mo, Mike, marami akong pinakulong. Pinakulong ko yung mga walang kwenta sa Senado. Mike, alam mo, miss na kita. Marami ako ikwento sa'yo. Mag-uli ka man dito sa Hague. Kita tayo sa gate. So, basuldo kita. Panawagan ko sa mga DDS to, Mike. Magkalma kayo dyan. Malapit na ang pagbabago. Malapit na tumakbong senador si Mike. Pag ito tumakbong senador, butuhan ko man to. Kaya yung anak ko si Enday, putang inayawa yan. Wala kwenta sa Davao. Si Basti, bakla man yan. Bayot yan, Mike. Si Pulong. Pulong. Yan. Mangiyot-iyot ba? Mangiyot-iyot lang yan dyan sa mga baba. Kaya, Direk Verde, galingan mo yung vlog mo. Ikaw, putang ina kanyulo, pinasayaw mo ko. Kaya, sa mga DDS, may panawagan ako sa inyo. Iwanan nyo na si Sara, wala mapuntahan yan. Hindi, puta, magnakaw man 400 lang. Ako 7.2 inutang ko, puta, binulsa ko lahat. Nagpanggap lang ako na maliit ang bahay ko pero may golf course ako sa amin. Kaya panawagan ko, ikaw, bibi, makinig ka, bongbong. Alam mo, mahal ka ng taong bayan. You did a good job. Ikaw ang leader na maayos, ikaw ang maayos gumanap. Utang ina lang talaga itong anak ko na to, wala talagang ginawa sa mundo. Kundi magnakaw na magnakaw. Nakulong ka tuloy. Puta, may mensahe ako sa'yo, Sani. Kung nasan man ako ngayong utang na loob ko to. Kung nasa Pilipinas ako, puta, nilason na ako. Galit na naman ng mga DDS sa inyong Totoo Koy. naman Ay yun. na, payari na naman tayo niyan sa mga DDS. Hindi totoo. Bakit? Kita nyo, lagi nga sasabihin nila, bangag, adik ka siguro. Kahit na makita mo yung mukha, putang ina, ang pangit-pangit. Di ba? Pagka ikaw binash ka nila, putang ina, layo ng mukha niya sa mukha mo. O pero sila yung may karapatan na, adik ka siguro. Eh bakit ba kayo galit na galit sa adik pero sa mga drug lord hindi? Remember the words na sinabi ng isang flip-top MC? Yung bago lang. Oo, napanood ka. Dati siyang Magaling. DDS. Oo. Kaharap niya yung DDS. Nilamon niya. Alam mo yung the right word na pinaka gustong-gusto kong rhyme na narinig. Shoutout kay MC. Ang galing mo, bro. Shoutout sa'yo. Ang galing ng bitaw niya na yung pagdating doon na anong gusto mo? Pag pinatay yung bata, pag pinatay yung addict, pag pinatay ganito, wala ka, tahimik lang. Yan na ba ang gusto nyo? Puta, ang lalim ng binitawan niya pagdating doon. Talagang pinalamon niya sa mukha nung kalaban niya na gugustuhin mo yung mga Duterte kung may namamatay naman na bata, may namamatay naman na tao, inosente. Diba? Sinabi niya pa mismo yung word na bilang dating DDS, kaya mo. Diba? Dahil nabudol nga daw siya. Ang napapayag ba kayo na yung nagpapatest hindi marunong mag-fact-check? Di ba? Yung mga teacher ka pa man din. Di ba yung mga ganun? Diba? Teacher ka, bata na mamatay. Because totoo naman bakit ganun? Maraming bata talaga. Kala mo pag sa survey direct, boss, Nyolo, pag tinanong ko, gusto namin ng mga Duterte, so gusto mo rin bang ulit may mamatay na bata ulit? Alam mo sagot nila? Oo, ay addict sila. Alam mo, ganun katanga. Sobra. Kasi Diba? ganito kasi ang nangyari, mga kapatid. Hinahayaan na nila na mag-isip yung nasa itaas nila para sa kanila na hindi dapat. Na dapat bawat individual na Pilipino nag-iisip para sa sarili niya. Hindi Umaasa na lang sila sa iniisip ni Sara Duterte. Alam nyo na nga, mahina ulo niya. Pansinin nyo to. President Bongbong Marcos, ang taong ba hinawakan ba sa leg? Hindi. Inutuban ni BBM ang tao? Hindi. Pinakita ni BBM kung ano siya. Silent but deadly. Yan si BBM. Hindi talaga. Yeah, correct. Bakit? Napakatahimik ni Pangulong Bongbong Marcos in accomplishment si Duterte.
Napakatahimik ni PBBM, tinira yung pinsan niya. Binanatan niya sa flood control. Diba, napakatahimik ni Pangulong Bongbong Marcos, tignan mo naman ang ginagawa niya. Lahat ng mga tarantado sa taong bayan, inuubos na niya. Grabe, no? Ayaw niyo pa ba nun? I go for BBM. Kung magkaroon man ng isang kung magkaroon man ng isang poprotektahan ko si Pangulo. Sabihin nilang sip-sip ako. Sip-sip ako pero poprotektahan ko tong tao na to kasi bakit? Gusto kong bumabato sa bumabato sa pagka-presidente man. Sino? Si presidente. Kung bababa man si presidente sa panahon, at least nagawa niya to for the Filipino people. Ako, agree ako sa sinasabi mo, Koy. Kasi dun sa mga, nanonood ako ng mga kalye survey mo eh. Habang pinapanood ko talaga yon, naluluha ako kasi yung mga sagot ng mga ordinaryong Pilipino, sobrang bulag na bulag sa katotohanan, na kahit alam na nilang mali talaga as in, di ba? Biruin mo, yung mismong sitwasyon ng biktima ng mga inosente, no? Nababaliwala sa kanila basta ang mahalaga pumatay. Basta si Duterte may sabi, okay lang, 'di ba? Diba? Pero meron namang iba na pagka na corner mo, 'di ba? Na inosente bata, ay inosente ba? Biruin mo parang tanga, 'di ba? Ay inosente ba? Saka nakakita ng bata na may muwang magdodroga yan. Tanga ka, 'di ba? Tsaka nakakatawa yung huling nakadebate ko sa Cebu. Yung DDS talaga yun. Nagaw pa yung mic mo. Hindi, ba yun? liban doon, yung Buot malaking pa yun? tao. Yung malaking tao. Yung may-ari ng palengke. May ng palengke. May Puta na ipagbanatan sa akin doon. Direk, alam mo saan siya natalo? Pagbigay daw ko limang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Number 1, sinagot ko, subway. Bakit? Kasi continuity project na ni BBM yan. Second, pabahay. Si Presidente Bongbong Marcos, kauupo pa lang, nakapagbigay na kagad ng 30,000 na pabahay. Pangatlo, yung kalsada. Inaayos na ngayon yung mga napending na kalokohan nila. Alam mo yung panglimang tumapos sa kanya na hindi siya nakasagot? Yung laban sa West Philippine Sea. Only President Bongbong Marcos ang nakagawa niyan na labanan ang China sa pamamagitan ng bilateral talks upang atin at ariin natin ang ating katubigan, which is the West Philippine Sea. Sino ba merong gentleman's agreement? Si Digong? Yung ba pinagmamalaki ng mga Duterte supporter? Yung ba pinagmamalaki nila? Na meron si Digong na ganito, pabayaan, tubig na lang yan. Hindi. Karagatan natin yan, karapatan natin yan, soberenya natin yan. Correct. Diba? Yulo. O, ikaw na, direct. Hindi, mabalik nga tayo dun sa Kanino? sa walkout. Sa walkout. Kasi kung titignan nyo mga kaiksena o mga kabenggador, yung nangyaring pag-walkout ng minority, binabaligtad ng script na naman syempre ng mga DDS, 'di ba? Na pinapalabas nila na takot daw sa debate yung minority sa majority dahil nag-walk out. Pero hindi nila alam kasi nga, malinaw na hindi ka naman pwedeng basta mag-amend ng sinasabi mong ni-raise ni Marcoleta tungkol sa online voting, di ba? Nang hindi pa napag-uusapan o nailalatag. Alam mo, di ba? Parang mga gago, mga putang inan to eh. Alam mo, medyo nakakabobo na. Ha? Alam mo, nakakabobo yung ginagawa nyo. Alam Peter Cayetano, Marcoleta, at kayong tatlong hudas na mayorya. Ito nga yung gaya ng sinabi ko sa vlog. Seriously, kailangan natin talakayin ang video conferencing ng isang kriminal, mga plunderer. Seriously, sa panahon ngayon, kailangan ayan ang i-prioritize ng ating Senado. Hindi ba dapat i-prioritize natin, ibalik natin yung tiwala dahil ikaw, Alan Peter Cayetano, putang ina ka talaga eh. Sinira mo ang dignidad at integridad ng Senado. Hindi ba dapat, imbis na video conference ni Bato ang talakayin natin yung sweldo ni Bato na dapat i-donate na lang kesyo sa estudyante, sa ospital, yung makikinabang. Hindi yung tatalakayin natin, video conference. Tangina, ano matutulong niya sa taong bayan? Ang gusto kasi ni Diba? ang gusto kasi ni Alan Peter Cayetano, bigyan pa ng pribileyo yung putang inang si Bato na kriminal naman. Diba, bakit mo bibigyan? Uganti nga yung putang ina Oo, eh. diba? Hindi mo dapat binibigyan po ng pribileyo yung mga taong ganyan, diba? Ako sa akin lang, being a Filipino, hindi ako papayag na ito, paatinin mo sa Senate hearing. Tayo na,
may kaso ka ng human pagpatay sa karapatang Crimes against humanity. Yan. sa ICC, may warrant ka, anak ka ng teteng, continuous ka pa rin na senador, tapos kukonsintihin ka ng tracing Judas, sa kalokohan mo, naaatin ka sa hearing kahit na video conference. Ano to, katarantaduhan? Senado! Hindi ano kayo first line of defense Ganito ng kasi. ating ng ating bansa. Pero bakit ganoon? Yung pugante na sasagutin. nagtatago, bakit nyo pinoprotektahan? Sasagutin ko na nga ni... Ayaw mo naman kasing magpapigil. Go na, baby. Gigil. Ito kasi yon. Siyempre, yung mga yan nagpupulong-pulong. Kailangan mailigtas nila yung mga sarili nila. Correct. Kasi lahat sila karamihan may kaso. Si Lauren Ligarda, problema niya yung anak niya. Pinagbabayad ng 25 billion. Nako. Sila Villar. May mga kaso sa SEC. At meron pa yatang land grabbing. At sa prime water din. Nako. Diba? So lahat sila may mga kaso sa madaling salita. Si Jinggoy, ayan na nga, sinampahan kanina ng kaso sa sandigan ng graft and plunder cases. Tapos susunod na si Villanueva. Susunod na si Chis Escudero. Susunod na si Marcoleta. Mauubos sila eh. Mauubos na sila. Mukhang ang matitira si Alan Peter Cayetano. Bakit? Pati rin pala itong si Pia Cayetano. Sabit din. Sumasabit din kasi wala nga sa flood control ang kanyang mga nagdo-donate na hindi dinideklara yata. Nandun naman sa DOT. Yung mga contractor doon, yun naman yung DOE? DOT. Department of Tourism. Okay. Yung natanggal si Prasco, yung mukha laging nandoon sa airport, lahat. Yun. Ngayon, doon pala kumukubra. Halos lahat mauubos na. So ngayon, kaya nagsama-sama yung mga putang inang 13 Judas na to, dahil lahat yan, halos lahat magnanakaw. Tama. Sabit. Alam mo, mga kababayan, hindi na po hindi na po tayo mag-aabang ng hindi na po tayo mag-aabang diyan na may babaligtad pa kasi po magdududa na rin po ang minorya niyan. Hindi na sila kukuha ng galing sa mayorya na babaligtad kasi po may mga kaso magiging burden lang o magiging pabigat sa minorya yan kay Tito Soto. Ang mangyayari diyan, iniintayin lang nilang maglagasan yung mga hayop na yan. Ito. Diba? Bigyan kita ng idea. Legit to. Alam mo ba na gustong magkaroon may gustong bumaliktad na 4 doon sa kampo nila Cayetano? 4. Ang 4 to 4. Pero ang kondisyon, gustong bumalik ng Senate President ito. Parang kilala mo yan, baby. Nasabi ko yan sa vlog ko. Si Chis Escudero. Puta ka! Gusto bumaliktad. Gusto nilang bumaliktad. Iwanan yung sila Cayetano. May kondisyon. May kondisyon. Babalik siya ng Senate President. Si Chis Escudero magiging... Ito yung info. Ay, nagalit. Nagalit nga. Nakausap ko yung isang senador. Oy. Ay, may nakausap din ako senador. Ay, mas legit to. Ano ang sabi sa akin ito? Hindi ko napapangalanan. Sabi niya sa akin, no way. Hindi namin gagawin yun. Even pinaglaban namin ito. Ginawa namin itong laban na to. Hindi namin hahayaan na mangyari ito. Much better kung babalik si Senator Soto o si Win Gatchalian. Kasi yun talaga ay fresh at may utak na may laban. Pero ginawa na nitong tao na to na hindi ipa-impeach si Sara Duterte last time. Marahil pag ginawa ulit na Senate President nito, mauulit at mauulit lang yung katarantaduhan niya. Yun sa akin naman. Yan ang sinabi no. Sabi naman sa akin, regardless! Meron regardless Sa letra na! Regardless, basta si Direk Freddy hindi natitira sa akin. May ganon. Kilala mo na. Tarahin ko yan. Kasi nga nanindigan. Sabing ganon, hindi naman rubra yung ganon. Alam naman natin yung karakas niyan. Di manatili na lang tayo na 11, kung 11 tayo sa minorya at maging solid na lang tayo. Kasi tama naman. 11 na yung minorya.
So, ilan yung mababawas? Kaya nga, yung video conference, hindi lang all about Bato. All about them din yan eh. Para pag nakulong si Marcoleta, si Jinggoy, si Cheese, nandun sila naka-video call. Villanueva, sama mo. Oh, Villanueva. Tingnan mo, Di ba? tingnan mo. Si Senator Bongo, sobrang takot, di Oh. kumapalag. Oo. Di ba? Hindi, tsaka, Salita. ikaw kay Tano, tangina ka talaga eh. Dati ka pa eh, no? Dati ka pa ganyan, tangina mo eh. Nakakapikon po eh. Biro nyo po The Senate is under attack. Oh, Senate sa under attack. Hindi, pare, ganito. Niloko tayo. Hindi, ito, Boss Mike, direct, Koy. Isipin mo, kung ipupush niya yan, anong imahe ng Senado? Kada session, merong 5 nasa screen, naka-video conference. Parang may mga preso na nagano na video conference. Tangina ganyan ang gusto mo iharap sa ating Senado. taong bayan. Ganyan na ba ang Senado? Ganyan na ba ang Senado? Ganito sa Pilipinas? Yung kriminal na mga senador naka-video conference po. Oo. May kaso. Bakit naka-video conference? Kasi kaso ng korupsyon. Tangina. Baliw ka ba kayo, Tano? Tangina. Ito na nga. klase yan? Ito na nga. Kung inyong susuriing mabuti, mga ka-eksena, itong ginagalawan ng majority tungkol sa online voting na yan, para talaga pagtakpan at makuha yung tawag dito, simpatsya ng tao, bukod pa doon, malinaw na malinaw, mga ka-eksena, na itong ginawa nilang desisyon na, anong tawag dito? Video conference. Amendment, may inon si Marcoleta. Amendment. Senate Rules Amendment. Diba, saan ka naman makakakita na mga DDS ngayon, yung mga DDS ngayon, ang kanilang katwiran, noon daw, pwede daw ang video conference. Dilima. Oo. Ngayon daw, bakit daw pwede? Hindi pwede. Malinaw naman na merong COVID noon. Oo. COVID. Yes. At wala naman tayo sa punto, yung bansa natin nasa emergency aneklabo para yung mga senador sa bahay lang o may terorista, may ganito, na pwede makapag-perform. Kaso, wala namang ganun eh. At saka, kung tutuusin, may kaso. Oo. Diba? Ba't mo papayagan yan ng privilege na makapag-boto? Ayun na nga. Diba? Speaking of boto mo, Marcoleta. Ay. Alam mo ba kami, kapag bumoto sa inyo, kapag ka-eleksyon, nakapila kami. Di ba? Pila-pila tayo. Mainit, di ba? Meron Masikip. pang masikip. Tama. Yung pawis, dikit-dikit. May anghit. Oo, parang yung ilalim ng piluka mo, mabaho, ganon. Di ba? So ngayon, pag kayo pag boboto kayo, gusto nyo maginhawa? Oo. Na kahit na may kaso kayo, kahit na mga plunder ang mga kaso nyo, kailangan makaboto pa rin kayo? Tama. Di ba? Dapat yung mga pribileyo na ganon, tanggalin na sa inyo. Tama. Correct. Sumusobra na kayo eh. Alam mo- alam mo kung ano sabi sa kanya ni Ping? Stupid. Oh, stupid. Kala ko Oo. supot. Di ba? Sabi nga, it's the rules. Tama. Stupid. Tama. Sabi ganon. Alam mo, Senate rules yun eh. And ang nakakagimbal pa dito, Boss Mike, Koy at Direk, kailangan po, kapag may amendment po tayo, pinapasa yan sa Committee on Rules. Then tatalakayin po ng Committee on Rules saka ipapalik sa plenaryo. Kaso walang tao doon sa committee wala on pa eh. rules. Kahit Paano nga nagpalit na nangyari? Senate President eh. Diba? So, Oo. binabali nila ang Senate rules. Correct. Nakakainis naman yung mga ganyang galawan. Alam nyo yun? Kupal Isang eh. call center na babae, papasok sa trabaho, nilalagnat, inaapoy. Papasok pa rin yun, hindi siya pwedeng mag-online. Ordinaryong tao yun. Kayo ganyan, nakapatay na kayo, nakanakaw na kayo, may privilege po pa ba kayo? Pusang ina naman. Di ganito na lang. Parang, Pusang ina. parang ganito na lang. Marcoleta, gusto mo ba pag nagpagupit ka sa akin? Online tayo? Online, pwede yon. Kaming mga barbero, gusto mo pagka nagpagupit kayo, online, pwede ba yon? Boss, alam mo, boss, maganda yan. Online gupit sa 360 salon. Anyways, kasi alam mo, isa lang talaga yung nakikita natin dito. Ginagawa talaga nila yung kaparaanan para mailigtas si Sara Duterte. Yan naman talaga yung pinaka-bottom line niya. Kasi nga ang hamon ni Sara sa mga senador niya, hindi siya bababa.
laban kung laban. Mm-mm. So kung mai-impeach siya talaga. Kaya pine-prepare nga nila si Pulong, di ba? Si Baste. Baste, diba? magpapatira sa puwet. Ako, putang ina. Yung, Alam, alam, tsaka, tama yung sabi ni Boss Mike. Marami kasing function yung video conference na yon. Pwedeng si Bato makaboto, masagib si Cayetano, masagib si Sara Duterte, masagip yung mga amyenda sa pagboto ng online. Pero as if naman, hindi bobo yung taong bayan. Bakit kayo nagkakaroon ng pribileyo? Which is, dapat iniintindi nyo, ang pribileyo ng taong bayan, hindi ng mga iilang tao lang. Motherfucker! Alam mo kung bakit, Nyulo, Koy? Kasi nga, etong mga pamamaraan nila, para hindi lang si Sara nga ang ililigtas nila, pati yung mga sarili nila. Baka nakakalimutan nyo. Lahat sila nga may mga kaso ng pandarambong, pagnanakaw, plunder. So, kailangan iligtas din ang sarili nila na panlaban nila sa gobyerno, gagamitin ng katungkulan ang posisyon nila para ipagtanggol o panangga sa mga kasalanan nilang ginawa. Hindi lang sa gobyerno, maging sa ating mga Pilipino, putang ina, hindi ba kayo nahihiya niyan? Ang mga tao ngayon, marami nahihirapan. Tama. Pero kayo, putang ina, paisi-isi lang kayo nagnanakaw. Oo. Lalong-lalo ka na, Sara, putang ina mo, nasaan ka? Sa bakasyon, nandindi ng alang-alam mo. Di ba? Putang ina, nagbabakasyon ka, ginagastos mo yung ninakaw mo sa taong bayan na ngayon, mga naghihingalo, hindi nga alam mamaya kung ano ang kukuha ng pangkain, lalamunin. Alam mo? Diba?
China